Noong unang panahon, may isang reynang hindi marunong makaramdam ng lungkot. At doon nagsimulang gumuho ang kanyang kaharian. Sapagkat ang bawat kwento ay may kapalit, at ang sa kanya ay nagsimula sa isang pusong tumangging mabasag. Ang pangalan niya ay Valeria. Sa araw ng kanyang kapanganakan, napasinghap ang mga tao sa palasyo. Hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kakaibang kinang ng kanyang balat. Kumikislap ito sa araw na parang salamin. Hinding-hindi siya mababasag, wika ng ilan. Hindi malilito ng dalamhati ang kanyang pagpapasya. Nagdiwang ang buong lupain. Sa kanilang paniniwala, ang pinunong walang kalungkutan ay kahariang walang pagdurusa. Kaya lumaki si Valeria sa palasyong bawal ang luha, bawal ang masasakit na salita, at bawal ang mapapait na balita. Kapag may nagugutom na lalawigan, ang ulat ay medyo nabawasan ng ani. Kapag may banta ng digmaan, may munting alitan lamang. Sa bawat taong lumilipas, lalong lumilinaw ang kanyang balat at lalo namang lumalabo ang katotohanan. Sa araw ng kanyang koronasyon, halos wala ng kulay ang kanyang mga kamay. Kahit ang bughaw ng mga ugat, parang mga ilog sa ilalim ng yelo. Perpekto, bulong ng mga tao. Hindi siya tinatablan ng kadiliman. Namuno si Valeria sa pamamagitan ng lohika at hustisya. Maayos ang buwis, malinaw ang batas, tahimik ang hangganan. Parang isang perpektong makina ang takbo ng kaharian. Ngunit unti-unti, tumigil sa pag-awit ang mga tao. Natapos pa rin ang mga gawain. Bukas ang mga pamilihan, ngunit madalang na ang kasiyahan. Ang mga piyesta ay naging parang sapilitan na lamang. Ang mga kasalan ay formal at tahimik, sapagkat sa kahariang iyon, wala nang mapuntahan ang lungkot. Ang batang nagugutom ay pinatahimik. Ang magsasakang nawalan ng ani ay pinaalalahanang manatiling matatag, tulad ng kanilang reyna. Naging kahinaan ang luha. Naging kahiya-hiya ang pagdadalamhati. Mula sa bintanang kristal, pinagmasdan ng reyna ang lahat nang walang ni anumang nararamdaman. Hanggang sa may lumabag sa batas. Isang dalagitang lingkod ang dinala sa bulwagan. Nalunod ang aking kapatid. Luhaan niyang sinabi. Nais ko lamang na may makaalam na minsan siyang nabuhay at minahal. Tinitigan siya ng reyna. Ano ang pakiramdam na yan? Lungkot po, sagot ng dalagita. Masakit ito dahil mahalaga siya sa akin. Ang salitang mahalaga ay yumanig sa bulwagan. Dahan-dahang bumaba si Valeria mula sa trono. Iniunat ng reyna ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng dalagita na basa pa ng luha. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kirot. Maliit, mahapdi, malamig.
Isang manipis na bitak ang gumuhit sa likod ng kanyang kamay. Iyan ba ang lungkot? Tanong niya. Ibig sabihin ay may minahal ka. Sagot ng dalagita. Kumalat ang mga bitak sa kanyang katawan habang ang mga tagabayo ay sumisigaw sa takot. Sa loob ng maraming taon, wika ng reyna, namuno ako sa isang kahariang hungkag. At sa paghawak niya sa dalagita, bumuhos ang lahat ng dalamhating itinatago ng kanyang mga mamamayan. Ang gutom, ang pagkawala, ang mga pusong nabasag sa katahimikan. Sa labas ng palasyo, tila may nagising. Isang babae ang humagulgol sa pamilihan. Isang bata ang umiyak para sa nawawalang aso. Bumalik ang tunay na tinig ng tao. Nawawala ba ang kirot? Tanong ng reyna. Hindi po. Sagot ng dalagita. Pero ibig sabihin nito ay nabuhay tayo. Ngumiti si Valeria. Kung ganon, hayaan ninyo akong magdusa. At siya ay nabasag. Hindi sa matatalas na piraso, kundi sa libu-libong kumikislap na butil na bumagsak na parang banayad na ulan. Naiwan ang kanyang korona at isang malinaw na luha sa marmol na sahig. Iniyakan siya ng kaharian, sama-sama. At sa gitna ng pagluha, bumalik ang himig ng kanilang mga awit. Sa wakas, ang kanilang mga puso ay naging malaya sapagkat wala na silang takot na ito'y mabasag. Ito ang mga kwento ni Anda, mga alamat at salaysay na may aral at hiwaga. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video upang mabigyang tinig muli ang ating mga alamat. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!